So ayan, first time ko mag-unbox to be honest ng iPhone 16 Pro Max. So isang taon na to lumabas. Ngayong September 2025, 1 year na po ang 16 Pro Max pero ngayon lang po makakapag-unbox. Sabihin na iba, Lods, ba't kumuha niyan? Magsa-17 Pro Max na. At again, renewal po ito sa aking postpaid plan. Kaya syempre, nag-avail pa rin tayo. At doon lang naman din ako kumukuha rin ng ibang model, ng units ko na mga latest sa mga postpaid plan ko. Meron na akong postpaid plan sa Smart, sa Globe. Dalawa sa Globe ko, dalawa sa Smart, isa sa Smart ko. So, yun, parati tayo nag-upgrade or yearly tayo nag-upgrade sa mga newest model. And, ayan, ang maganda kasi, kaya tiniming ko ganito kumuha ng plan. Biruin mo tong 16 Pro Max na to, napakamura na lang po sa postpaid plan. Nung lumabas to sa Philippines noong October 2024 sa postpaid, nasa 60,000 plus itong iPhone 16 Pro Max. Ang SRP nito is 85, pero makukuha nyo sa postpaid ng 60K. Pero ang maganda, ngayong September 2025, nakuha ko lang to sa halagang 46,000 pesos. So grabe, naka iPhone 16 Pro Max na tayo, 46,000 pesos. At maganda ang postpaid plan ng Globe dahil after 2 years, kusa po magiging factory unlock ang inyong device. So hindi na kayo ma-hassle, kumbaga itatawag nyo pa. So sa Smart kasi kailangan itawag para ma-open line, pero ang Globe kusa po nagiging open line yan after 2 years ang inyong contract. May nagsasabi, Lods, ano ba mangyayari pag hindi ko ba binayaran yung plan ko? Maano ba ako? Malalak ba yung phone ko? Hindi. Kasi iba't iba po ang requirement ng postpaid. Kaya ako natanggap agad kasi through credit card po yung auto debit po ng amortization ng device ko. Kaya hindi po malalaki itong device kasi sinisingil na sa akin to sa credit card ko. Kaya ano siya, nakahiwalay siya na purchase compared doon sa aking mismong postpaid plan. So, hindi po reason din ito kaya kumuha ko ng smartphone dahil mura siya. Kumuha ko na dahil din sa postpaid plan. Yung postpaid plan ko is 1799 for the 13 gigabytes of data and only calls, only text. Yung only calls kasi ang habol ko dito, only call din yon sa landline. Usually kasi matagal ako makipag-usap sa mga banks, kunyari may problem sa internet, ayan, anywhere meron na akong landline dito sa akin postpaid plan. So yon ang isang habol ko talaga sa postpaid plan. I know mas mura pa rin talaga ang prepaid given, pero syempre iba kasi yung perspective pag naka-postpaid plan when it comes sa habol mo doon sa mismong inclusion. So ako, habol ko sa, again ulitin ko, ang habol ko sa postpaid plan ko is only calls sa landline. Okay, open na natin tong 16, na-open ko na tong 16 Pro Max dun sa Globe Store. So, napili natin, ito na lang available color nila, natural titanium na 256 GB. So, syempre, mas malaki ang screen nito compare sa 15 Pro Max, so 6.9 inches na. At kung interested din pala kayo bumili ng iPhones, especially 16 Pro Max na brand new, meron ako re-recommend na shop, ang CMB Gadgets, Tall XB, 02 sila ngayong September. Pero kung gusto nyo rin makabili sa online ng iPhone 16 Pro Max, meron tayo ditong view products. Maglalagay ako ng view products niyan dito sa ating video. I-click nyo na lang yan. Kung gusto nyo or malayo kayo sa Green Hills, ayan, pwede kayong bumili sa online ng iPhone 16 Pro Max nyo. Okay, ito yung ating inclusion. Meron tayo ditong data cable na C2C and of course, si BBC eject tool. So, sad to say, when it comes sa iPhones ngayon, wala na talagang sticker. Nagtipid na rin si Apple sa sticker at very boring na talaga mag-unbox ng iPhone. Ayan, no? Wala na, yun lang. Wala ang charger, wala lahat. So, yan na yung ating 16 Pro Max. Pinalagyan ko na rin to ng tempered glass eh. Ayan. So, syempre, sinetup ko siya sa Smart para mas okay na rin at nilagay ko na eSIM din pala yung aking postpaid. So, ito na yung 16 Pro Max in natural titanium. Super identical din sa iPhone 15 Pro Max. Nagkaroon lang ng capture button dito. At yan. So, syempre, meron tayong rumors na complete redesign ng iPhone 17 Pro Max na mas malaki na dito para na siyang Poco. Pero yon, next year, magkakaroon din tayo ng renewal niya sa Smart ko. So, matte glass. Sa right side is syempre yung very infamous na capture button. And of course, yung power button sa taas. Wala tayong makikita. Sa left side, the action button, volume rocker, SIM tray. Sa baba naman is the 3.5 sa baba naman is microphone, speaker grills at yung Type-C.
Open na natin si 16 Pro Max. So, mas better na yung screen nito kasi mas malaki na siya. Ayan. So, yun. Setup ko lang to. Pero yun mga ka-J-Vlog, kung interested din kayo bumili ng third-party original charger, ito meron akong ilalagay din sa description box. May lalagay rin ako sa product link kung naghanap kayo ng iPhone charger na sobrang mura. Ito, Ugreen 20-watt power adapter. C na siya. Yan, no? Sobrang mura lang nito. Nasa 300 of pesos lang siya pataas. So, kung interested kayo dito, view products, i-click nyo na yan. Okay, ito na yung ating iPhone 16 Pro Max. Na-setup na natin to. Ayan, ang ganda. Ang laki ng display niya mga idol. So, 1 taon bago ko nakapag-unbox ng 16 Pro Max. Kasi ang daily driver ko is iPhone 15 Pro Max. So, ito 16 Pro Max ko na to, sa wife ko to. Binigay ko sa kanya yung device, akin yung postpaid. Yung battery is, ayan, 100%. Manufacturing date is June 2025, September 2025. Ayan, syempre. Di pa to na-charge and all. So, yan lang. Very basic. Kung alam nyo naman, familiar na kayo sa 16 Pro Max, meron tong Dynamic Island, action button, and syempre, the powerful Apple A18 Pro chipset. Syempre, stay tuned lang dahil igagawa tayo first impression sa iPhone 17 series na lalabas na yan next week. So, stay tuned lang. At ito na rin yung perfect time kung interested kayong kumuha ng postpaid plan dahil sobrang mura na lang ng iPhone 16 Pro Max doon, 46,000 pesos. And I think ang SRP pa rin ito sa mall ni sa 80 plus. At usually nagsisale to sa 70 plus. Mahal pa rin. Ang laki ng matitipid nyo. Pero may nagsabi, ganoon din, bumili ka rin ng nagbabayad ka rin ng plan, 1,799. Parang ganoon din. Kung computein mo to, 1,799 and yung 46,000 pesos na cash out. Nasa siya, almost SRP na itong device ng 16 Pro Max na nasa 80 plus, 80,000 plus for 2 years. Pero maganda doon, sa kinompare mo sa SRP niya, sa equivalent ng postpaid plan, may kasamang data na 13 gigabytes per month at nakikarry over yung mga hindi nyo nagamit na data kina next month at meron kayong Andy call. So yun naman, maganda naman din yung offer din ng postpaid plan. Depende na lang din sa inyong choice. Marami pa rin namang ayaw mag-postpaid. Choice niyan. Pero kasi kumuha ng postpaid for that specific reason. And syempre, makakamura rin ako ng device. So kung interested kayo mag-postpaid plan, ang requirement lang is ID, proof of billing, ano pa yung iba doon? Proof of billing, ID, at yung proof of income nyo. Pag may credit card kayo, matik, depende na lang kung mataas ang credit limit nyo na pwede nyo i-swipe ang amortization ng inyong cash out. So yan mga ka-J-Vlog ang ating unboxing sa iPhone 16 Pro Max at kung interested kayo bumili ng online nito, few products, i-click nyo na lang yan dito at meron dito available doon sa ating nire-recommend na shop sa Greenwich. Pwede kayong bumisita. Sobrang mura rin ng 16 Pro Max dyan sa CMB Gadget Stall XB02.